Sa mga interesado po mag-apply papunta ng Hong Kong as domestic helper, please DM nyo po to, i-direct message nyo sa WhatsApp. Itong mga number na to, ang ilalagay nyo ay inyong name, age, at saka yung mga experiences nyo. May age limit po dyan, 42 years old lang. Ayan, DM nyo na sila sa mga gusto mag-apply sa Hong Kong. 5,100 na yung sahod sa Hong Kong. Ayan, dami nag-comment sa atin na balik ka na daw ng HK. Ang problema lang guys, may bad record ako dyan. Kaya hindi ako basta-basta makakabalik. Siguro pag 50k na yan, babalik na tayo. 50,000 pesos? Hahanap ka ba ng pambahay ng mga short? Ayan, baka gusto mong i-try yung ganito. 4-in-1 set na nga yan. Ayan, different colors. Meron tayong brown, then meron tayong black. Yung dalawang bulsa nga sa gilid, yung talagang nagustuhan ko dito. Kaya napabili ako. For 299 pesos, 4 pieces na po yung makukuha nyo. Mapatak ng 74 pesos lang yung isang piraso nito. Pwede rin po ito sa mga dalagitan yung anak. Actually, kay ate dapat to, pero parang sa akin na lang. Ang ganda kasi, oh. Dumating na nga yung in-order ko na paglagay natin sa ating master bedroom. Ito po ay yung tinatawag na shelves. Yung mga patungan, lagyan na ng decoration, pang-design, ganyan, na nasa wall. Ima-mount mo lang siya. Meron na itong 4 na piraso guys pag in-order mo, and talagang wood po yung dadating sa'yo. Mabigat siya guys. It comes in different sizes, yung 4 na piraso. So ikaw na bahala kung paano mo siya ilalagay dun sa wall. And meron na siya ditong butas. Tapos meron din siyang mga kasamang mga tornilyo and tools na panglagay nga. And matibay. Sobrang haba ng tornilyo. Ito, hindi ko alam kung tornilyo ang tawag dyan. Ang haba niya, grabe. Yan yung siguro yung pinakapampatibay na. At nagpapatuloy nga ang ating pagpapaganda dito sa ating terrace. Bumili si Papa Alden ng isang semento para matapos na yung pagpapalitada nitong ating pader dito sa terrace. Mano-mano na nga ginawa ni Papa Alden para hindi na tayo magbayad pa ng labor. Bali, ang ginamit niya daw dito ay 2.5 at 3.5 ba? If I'm not mistaken, yung buhangin na inig-ig yung nasala. Tapos isang sako ng semento. Sobra kasing mabuhangin, tsaka maraming mga dumi-dumi alikabok dito sa labas natin kapag hindi yan napalitadahan, hindi na finish. Kapag yung buhangin lang kasi naglalaglagan yung hollow blocks. Tingnan mo, oh, malapit na nating matapos yung ating bahay after long years. Naalala nyo pa na nagsisimula pa lang tayo nito 2018 yata, yun nung nasa Saudi ako. Tapos ngayon ito na siya, oh, nandito na tayo sa labas, sa terrace na tayo naggagawa. Pero syempre madami-dami pa rin tayong gagawin, hindi lang po yaan. Meron pa tayo sa loob na mga aayusin sa kusina, and yung ating labas wala pang palitada or wala pang finishing, wala pang pintura. Pero syempre minimal naman na lang yun. Pwede namang hindi muna, hindi naman masyado pang kailangan. So syempre uunahin natin yung mga kailangan muna. Tapos meron nga isang nag-comment do sa atin sa isang video natin. Yung nagpapintura tayo ng ating master bedroom. Sabi ay ipa-renovate, ipa-ayos din daw natin yung mga kwarto ng mga bata. Yes po, sa susunod, ayan, pag may budget na ulit yung room naman nila, kasi papalagyan natin yun ng mga higaan nila. Tapos yung pintura ng kisame hindi pa rin napipinturahan. Malaki-laking budget kasi ang kailangan doon. Kaya doon muna tayo sa mga maliit lang na budget. Katulad nito, isang semento lang yung gagamitin. Kaya ayan, yan muna yung gagawin natin. Yung kwarto nila sigurado malaking gastos yun kasi yung kisame, tapos yung papagawa natin yung pintura, tapos yung higaan nila. Pero at least malayong malayo na tayo dun sa dati na yung bahay natin ay 2 kwarto lang, tapos yung may CR, tapos yung buong sala natin ay hindi pa nagagawa. After nga natin dun sa bahay ay pumasok naman itong si Ella. Bali 2 na naman yung pinasukan niya guys, and hinatid ko siya dito sa second niya na school, and this is the daycare center sa kabilang barangay, and dito binabantayan ko siya. Ayaw niya na iiwanan. Doon sa isang school na pinasukan niya kasi naiiwanan ko siya. Bali 2.5 hours dito, tapos doon naman sa isa is 2 oras lang. At pagbalik nga namin ng bahay, natapos na pala ni Papa Alden dito. Ayan, mas maganda naman talaga kapag hindi mo kita yung pahanay-hanay ng hollow blocks. So dito naman sa side na to, dahil nga inuubos niya yung hollow niya, so pwede pang gawin dito sa may kabilang side. Buti na lang nagkasya yung isang semento. Buti na lang maalam din itong si Papa Alden sa mga ganito. Hindi na natin babayaran pa yung gagawa. Kaso iba naman ang bayad dito. Naku po. Mas maganda rin talaga kasi kapag nagtutulungan kayong mag-asawa, mas napapadali ang pag-unlad. Siyempre kasi, imbis na ibabayad mo dun sa magtatrabaho dito, is natitipid nyo na yun dahil nga marunong kayo. Siyempre gusto nyo mapaganda yung bahay nyo na makakatipid, ay di kayo na lang din gumawa. Pero siyempre, hindi perfecto yan dahil kami-kami lang din, DIY lang.
Iba talaga kapag skilled yung gagawa. Pero at least kahit papaano maganda naman tingnan, okay naman din. Pwede nang pagtiyagaan kahit hindi masyadong perfecto. At saka nga pala, thank you so much sa inyong mga nanonood. Kahit papaano meron tayong viewers dyan na mga nag-stay sa atin simula pa nung una. Naku, thank you talaga, kaya ako nagpapatuloy sa pag-YouTube ko dahil alam kong meron pa rin mga nag-aabang sa mga videos natin. Sobrang thank you po sa inyong lahat. Ito na tayo ngayon guys, so ayan na. Sobrang laki ng pagbabago. Malayo pa pero malayo na. Another day, another mini vlog. October 1 na guys, kaya sipag-sipagan natin. At pandagdag sipag din itong music. Kaya pampasko na nga yung inilagay ko. Bilang nanay, hindi kumpleto kapag walang music habang gumagalaw. Kaya simulan na natin ang mga gawaing bahay. Naku, bitawan mo muna yung cellphone mo at siguradong wala kang magagawa. Literal na katulong na walang sahod daw ang mga nanay. May isang nag-comment dun sa post natin this morning. Talaga yata yung role nating mga nanay. Ang pagsilbihan, ang maglinis, ang maglaba, ang magligpit, ang magpakain ng mga anak. Tama naman yung comment niya, no? Wala talaga tayong sahod sa pagiging nanay. Pero yung pakiramdam na napagsisilbihan mo sila, nakasama mo sila, na isang I love you lang ng mga anak mo, napapawi na yung pagod nating mga nanay. Yung makita silang malusog, masaya. Siguro masasabi kong yun na yung pinakasahod natin sa ating mga sarili. Kaya sa mga nanay out there, naku, nakaka-proud po ang pagiging nanay. Okay lang yan na wala tayong sahod. May anlibembang naman. Oy, ano yun? Basta binibigyan pa rin ni Mister kahit papaano ayos lang. Basta busog tayo at healthy ang pamilya, ayos lang. At saka merong pang Shopee. Naku, balik na tayo sa paglilinis. So ayan, nakapagsalang tayo dito ng mga labahin habang si Papa Alden ay busy pa rin sa pagpapalitada dito sa ating terrace. Literal na binitawan ko muna yung cellphone ko para matapos ko yung magagawain ko dahil mamaya nga ay susunduin ko na naman yung batang pumasok sa daycare. Katapos nga ay aalis kami dahil meron kaming pupuntahan, kaya dapat matapos ko to this morning. Para rin nga tayong nasa Hong Kong, isang oras lang dapat magawa ko lahat to dahil nga o'clock ay pupunta na naman tayo dun sa school at ihatid ulit siya dun sa kabila naman na school sa kabilang barangay. Mas mabuti nga yung wala yung batuta dito dahil walang mangungulit sa atin. Ito nga sa isa niyang school, sa daycare ng center ay hindi siya nagpapaiwan. So binabantayan ko yan dyan, 2.5 oras. So dito na ako nanonood ng aking K-drama habang nakaupo sa tabi. Mamaya pag uwi gagawa kami ng assignment tsaka may pupuntahan din tayo. Grocery kami guys and ng merienda. Ayan, gusto kami ng papag. Nag-canvas kami doon, may dinaanan kami papag. Pumili siya ng pang-grill, pang-butas natin sa bahay. Lalagyan yung ating blinds sa bintana. So, bumili siya. So, nag-grocery kami kaunti, mga pambawang dinili. Kanina, tapos na siyang kumain. Ito yung kinain niya, lugaw, saka itlog. Ngayon, hinahanap ko siya. Sabi ko, nasaan kaya si Ila? Sigaw ako ng sigaw. Ayun pala sa ilalim, hindi mo sasalita. Untok! Hinahanap ko si Ila kanina pa sa ilalim. Untok ako! Untok ako! Nauntog ka na naman. Tapos bumili ulit shawarma. Gising sa merienda. Ano yan? Shawarma. Sarap to, bebe. Ito mo? Sarap nito, guys. Ay! Tatlong kamatis. Ha? Tatlong kamatis. Tatlo. Kamatis. Ang mahal. Ang mahal ngayon ng kamatis eh. Parang ang kinis ko dito. Ha? Parang ano, hindi sa camera ang ganda. Ayan ang shawarma. Namimiss ko yung shawarma sa Saudi. May french fries pa yung nakasama. Tapos, ang ginagamit nila ay karne na laham. Ano nga ba Tagalog mo? Laham ang tawag. O kaya ay chicken. Laham na, ay shawarma na chicken. May french fries. Sarap. Dito beef ang gamit din. Sarap. Ay, naku po. Naglaro na. Ano yan? Huwag mong aksayahin. Mayroon pa oh. Halo ako. Naaksaya mo eh. Kain. Sarap. Ano, tipid na tipid sa ano? Sa kamatis. Mahal ang kamatis ngayon. Okay. Tayo ay namalengke ulit. Nag-grocery pala. May ano ako, may tinapay tapos may ganto. 1,000. May tinapan pa. May ganto pa. May tinapay pa.
493. Tapos, may ano pa, may tinapay. Ito na sa ano, napalawa mo na? Dito ka. Ha? Ba't yan? Napalawa mo? Wala pa talaga naman. Nanapahingi. So, binilhan namin ang ganito kasi project sa Biyernes gagamitin. Di ba ka maubos mo na ito bago pa mag-Biyernes? Sa Biyernes pa to kailangan. So, sweet na naman dahil ubos na agad. Grabe. Matindi pala talaga to. Pag hindi mo tinabi lahat yan, ubos niya yan ng 2 araw. Hindi ko alam kung inaano. 2 araw lang, grabe. Hello. Kaya ngayon, sabi ko, 1 araw, pang baon lang. Bumili tayo ng konting mais na. Mga chichir. Tapos yung gatas ulit. Dahil may libre siya ng Argentina. Kaya bumili tayo. Tapos, mga ganito. Pag walang choice, ayan yung kakainin natin. Hindi naman lagi yan. Pancit Canton, mga itong Lucky Me. Ayan. 1,493. Kiling. Tapos, bumili rin kami ng kape tsaka kopi. Hindi maganda sa katawan yung 3-in-1. So, hindi maganda yung 3-in-1 sa katawan. Kaya ang binili namin ay itong original tsaka coffee mate. Naka-sale doon si binilhan namin. Kaya yan. 1.5 lang to. Tapos ito, naka-sale din dito. Less 10 pesos. Ayan. Pang ulam-ulam pag umaga. Tapos mga sardinas. Mga Argentina beef. Tapos meatloaf. Masarap din daw to. Argentina Capital City. Nasaan yung meatloaf? Ito pala. Tapos ito lang. 2 lang pala yung chirigo. Puro matulong guys. Okay, 1,490 pesos. Pagkatapos nga ay dumating na yung aking parcel. Umorder na nga ako ng tadadan! Umorder ako guys ng bra. Ano ba naman kasi simula nung umuwi ako ay puro lamon ang ginagawa ko. Kaya ayun, nanabana. Hindi na kasi sa akin yung mga bra na binili ko dati sa Hong Kong. Tapos masakit na talaga siya. Hindi ko na kaya. Kaya mas maraming araw na hindi ako nagsusuot ng bra dito sa bahay. Paglalabas hindi naman pwedeng hindi magsusuot. Kaya ayan, bumili ako nito and wala siyang bakal guys. And mas malaki na yung size nito. Yung cup, pareho lang. Pero yung lapad niya, yung sa waist natin, yung sa katawan natin, ayan, medyo malaki-laki na siya. Mas komportable ding isuot ito dahil nga walang bakal. Tapos medyo malaki-laki na siya. So, ayan, sana lang magtagal siya dahil nga hindi naman siya branded. So, iingatan na lang din natin sa pagdalawa siguro. Hello po guys. Ako may ganito kasi si mama, si Bernie. Ganito kasi siya kasi nilaan niya. 2 pati ang nilaan niya. Sus. Kami. Si mama abra. Mama abra. Bye-bye.